September 23, October 23, Libra. Hulaan natin kaplaran mo ngayong taon. Unang mensahe para sa iyong January to June. January, February, March, April, May, at June. Sunod na mga mensahe para sa iyong July to December. July, August, September, October, November, December. Unang mensahe para sa iyong January to June. Sumisimbolo ito sa iyong iniisip, mga muni-muni na mangyayari about to sa iyong mga emosyon, ambition, mga pag-ibig, family, mga muni-mo iniisip. Ito ang tinatawag na meditation, contemplation, apathy, revelation, turning inward. Una, yung January mo. Ang January mo, magkakaroon ka dito ng isang magandang applause o celebration na mangyayari. Sumisimbolo ito sa iyong mga achievement na nagawa, mga about sa iyong mga karera, ambition, mga passion na nangyari na nakamtan mo ngayong January. Sumisimbolo sa iyong mga success, public recognition, progress, self-confidence, recognition, or applause. Then, pagdating ng February, magkakaroon ka dito ng papasanin sa iyong mga ambisyon, mga papasanin about sa iyong passion. Sumisimbolo ito sa mga hawak mo, mga ambition nga, hinahawak mo, mga iniisip mo about sa lalakbayin mo. Tinatawag tong future planning, progress, decision, discovery, long-term vision, and power. Yun nga. Yung mga iniisip mong mga about sa passion mo, karira, ay pagpaplanuhan mo. Kasi may hawak ka dito na parang mundo na may parang pasan ka, na ang dami mong lalakbayin na mga buntok. Then, pagdating ng March, magkakaroon ka dito ng journey o paglalakbay, unang paglalakbay sa walang kaalam-alam na gagawin sa March. Tinatawag tong new beginning. New beginning ng buhay mo. Kasi may plinano ka nung February, baka magi-start ka ng March. Di ko alam kung anong gagawin mo kasi may parang new beginning, new journey na gagawin ka dito. Then, pagdating mo ng April, ganun nga, yung mga new beginning na inano mo, lalakbayin mo sa
April, may mga lalakbayin ka dito na puro bundok, ang dami. Sumisimbolo ito sa iyong mga emosyon na lalakbayin. About sa family, tinatawag tong abandonment, withdrawal, escapism, disappointment, acceptance and change. Yun nga, meron na pagbabago din na darating, nalalakbayin ka. Then pagdating mo ng May, magkakaroon ka ng magandang blessing. Parang sumisimbolo ito sa iyong pera, mga material na bagay na darating. Kasi parang may mga hawak ka dito na ang dami umusbong na mga prutas at mga pera, at may hawak kang ibon na sagana. Sumisimbolo ito sa successful mo. Kaya tawag tong abundance, luxury, self-sufficiency, financial independence, at solitude. Magandang mangyari sa'yo sa May about yan sa pera na makakamtan mo. Then pagdating ng June, magkakaroon ka ng saving money. Kaya nga sabi ko dun sa'yo sa May, yung mga iisipin mo na mga galing sa March na magsisimula, magkakaroon ng pagbabago o paglalago. Tinatawag saving money, conservatism, scarcity, control, security, black energy. Yun, para may hawak kang pera dito na kinikimkim mo. Parang ambition, tinatawag tong material na bagay, pwede din sa iyong work or kalusugan. Yun nga ang sinasabi sa'yo na magandang magyayari about sa mga iniisip mo, mga muni-muni. Then pagdating mo naman ng July to December, meron kang hahawakan dito na parang pinag-iipunan sa July to December. Iyon ang mensahe sa'yo. Tinatawag tong wealth and success, practicality, stability, security, authority, and leadership. Yun. Pagdating mo ng July, tinatawag tong the star. Ibig sabihin, good karma ang mangyayari sa'yo. Luck, good karma, pwedeng hope. Hope, faith, purpose, renewal, spiritual, and healing and renewal. Yun, maganda mangyayari sa'yo sa July. Then, pagdating mo ng August, meron kang hamon na mga pupuntahan na kayang-kaya mong resolbahan. Tinatawag tong strength, inner strength, courage, persuasion, compassion, influence, and gentleness. Yung mga hamon na yon, pagdating mo naman ng September, lahat ng mga pinapangarap mo, makakamtan mo, o dream come true pagdating ng September. Lahat ng mga inisip mo, mga wish mo, magkakaroon ng katuparan pagdating ng September. Kasi isang yugto na lang para sa iyong pangarap na tinatawag nito matutupad. Tinatawag tong contentment, satisfaction, gratitude, wish come true, self-indulgence. At pagdating mo ng October, medyo may kunting pagtatalo na mangyayari about sa mga nangyari sa January, February.
na iisipin mo ngayong October. May pagtatalong konti. Tinatawag tong conflict, disagreement, competition, tension, diversity, conflict, struggle. Yun nga, may konting pagtatalo na mangyayari. Then, pagdating mo ng November, yung pagtatalong yun, dala mo pa rin hanggang sa November. Tinatawag tong resilience, courage, persistence, test and faith, boundaries, being test. Parang china-challenge ka ng problema mo dito sa November na galing pa sa October. Mga iniisip mo, yung mga paglalago na nangyari sa iyo sa buhay, parang tinetest ka. Then, pagdating mo ng December, may mangyaring maganda o tinatawag to na pwedeng mystery and secret na mangyayari o descent at kailangan pag-uunawa ang mangyayari dito sa December. May hamon ka dito na darating din December. Kailangan ng pag-uunawa kasi magkakaroon ng secret at mystery na di natin alam. Yun ang inaano sa iyo ng message na parang may kinakamtan ka dito May hinahawakan. Yun lang. Sa mga